Taklap ito na tanggapin na sino mang nakakarinig ngayon na hindi niya matanggap, pero wala tayong magawa. Dahil ito ay salita ng Allah, na totoong Diyos na siyang dapat sambahin. Dhalika bi anna Allah huwal haq wa annahu ma yad'una min duni wal batil. Dahil katotohanan siya ang Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos na nararapat dapat sambahin, at siya ang totoo. At ang sino mang sinasamba ng kahit sino sa atin, kahit sinong tao na hindi si Allah o bukod pa sa Allah, siya ay kasawiang palad at talunan sa araw ng paghukom. Siya mismong nagpatunay na siya ang Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Yung aya na binasa natin kanina, sinasabi ko na masaklap man o masakit natin tanggapin ito, pero ito ang katotohanan. Sa mga nanonood o nakikinig o sino mang anumang manonood sa bidyong ito. Sinabi ng Allah na sinabi natin kanina, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yaong sila na tumalikod, hindi tumanggap ng paniniwala sa Islam, sa tunay na kaisahan ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom, yaong sila nakabilang sa mga ahlul kitab. Ang ahlul kitab, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, na hindi tumanggap sa katotohanan sa Islam. Hindi tumanggap na totoo ang kanilang paniniwala dahil mapagkunwari o nanatili na bulag at puso ang kanilang puso at isipan, sila mismo, sabi ng Allah, sa araw ng paghukom, ay panggatong at doon mapaparoon sa nagliliyab na apoy sa impyerno ng Allah. Allahu Akbar. Mga kapatid, mapalad ang sino mang sa atin na tumanggap sa Islam at ito ay nagpatotoo sa kanyang buhay at isipan. Ikaw at ako, tayo na mga Muslim, kung Muslim din tayo na hindi natin isinasabuhay ang Islam, hindi natin isinasakilos, wala ring saysay ang pagiging Muslim mo. Dahil hindi mo malalasap, hindi mo mararamdaman ang tunay na tamis, katahimikan, kapayapaan ng isang Muslim kung hindi mo isasabuhay ang Islam. Dahil ang Muslim, alam niya ang buhay niya dito sa mundo, ulitin ko, ang buhay natin sa mundo, pagsubok lamang ito. At puno ng mga hamon sa buhay, pighati at lungkot at pahirap. Pero okay lang dahil pansamantala naman yan eh. Dahil ang gantimpala naman ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na buhay na walang hanggan. Dito sa mundo, lahat sinasabi ko, paulit-ulit, na panandalian lamang. So ang sino mang sa atin na hindi niya isabuhay ang Islam, sayang din ang pagiging Muslim mo. Kaya mga kapatid, and I always say, and I encourage every Muslim, those who embraced Islam, you have to learn and seek knowledge in Islam. O pati sa Muslim na born Muslim. Kasi paano mo sasambahin ng Allah kung hindi mo alam sa pamamagitan ng kaalaman na ito? Ipinag-uutos sa atin na mag-aral, manaliksik, magtanong. Dahil hindi gusto ng Allah na sambahin siya na wala tayong kaalaman sa paano siya sambahin. Hindi ka sumasamba dahil sabi mo, nakita ko, narinig ko. No. We worship Allah because that is based in the Holy Quran and that is from the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin pwede sambahin ng Allah dahil sa emosyon, dahil sa logic, dahil sa kung anong pagsunod, maliban sa sambahin siya sa paano siya sinamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong silbi ng si Propeta Muhammad ay sinugo sa sangkatauhan kung hindi rin natin panghahawakan, hindi natin isasabuhay ang kanyang turo at ang kanyang binitiwan. Kaya bawal sa Islam na magpabago tayo ng mga uring gawain, pabago sa Islam na uri ng mga ritual o paniniwala o pagsamba sa Allah. Dahil dapat naaayon sa sunnah at turo ni Propeta Muhammad. At dito napakalaga mga kapatid ang pag-aaral. Ulitin ko, hindi mo matutunghayan ang kagandahan ng Islam kung hindi natin isa sa buhay. If we see ourselves, why I am lonely, why there is something wrong with me, bakit may complaint buhay mo, you have to ask yourself. There is also something wrong with you in your faith. Bakit? Nagdarasal ka ba ng 5 beses isang araw? Sa Fajr ba? Ikaw ba pumupunta sa masjid? Maganda ba pakikitong mo sa magulang mo, asawa mo, mga anak mo? Ikaw ba isinasabuhay mo ang turo ng Islam? Naniwala ka lang pero hindi mo naman isinasagawa. So kung gusto natin na matunghayan sa buhay natin ang kaligtasan, ang saya ng buhay, ay ang isagawa, isakilos, ay sa buhay ang Islam. Oo, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, pero mahal ng Allah ang nagbabalik loob sa Kanya. Magtawa tayo, humiling tayo ng kapatawaran. Ya Allah, tao lamang kami, ito lang na kaya na namin.
Ang mahirap, yung gumawa ka ng kasalanan, patuloy-tuloy na ginagawa mo pa rin ang kasalanan hanggat ikaw ay namatay na gumagawa ng kasalanan at hindi ka napatawad sa iyong kasalanan. Kaya mga kapatid, ulitin ko bilang panghuli na mensahe sa inyo, pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa inyo, sa atin ay ang Islam. Ito ang tunay na katahimikan, biyaya, kaligtasan, yaman natin dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Pagyamanin, isakilos, isabuhay ang Islam sa ating buhay. Huwag mo na tignan yung iba. Huwag mo na tignan bakit si Sheikh, bakit si Ustad, bakit si ganito. No, ang tignan mo, sarili mo. Ako ba, isinasabuhay ko ba ang Islam na turo ni Propeta Muhammad? O ang ano ang nasa Quran? Lahat tayo may pagliliti sa araw ng paghukom. Titindig tayo sa bawat isa sa atin sa araw ng paghukom. Itatanong anong nagawa mo sa Islam. Paano mo ito isinap sa buhay? Mahirap na yung i-judge mo ang iba, pero ang sarili mo hindi mo tinitignan. Kaya, ito nga, sasabihin ko mga kapatid, manatili na mag-aral. Dahil matutunghayan nyo ang sarap ng buhay ng isang Muslim kung ito'y kanyang isa sa buhay. Nasa atin na ang kaligtasan, nasa atin na ang katotohanan, paano mo ito isa sa buhay? Babaliwalain mo o ito ay papabayaan mo sa atin yung pagkukulang dahil sa hindi natin pagsasagawa. Nagkaintindihan ba mga kapatid? May katanungan? Ha? Bago tayo pumunta sa doon sa, marami siguro hindi pa kayo nakapunta dyan sa pupuntahan na yan. Okay bro. Mashallah, magandang katanungan yun. Ustad, ano yun? Muslim na ako, pero makasalanan ako, pero nagdarasal pa rin ako. Ano ba, mawawala ang kasalanan ko? Tama? Oo, mawawala ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pagsala mo. Tignan mo yan. Bakit tayo nagdarasal 5 beses isang araw? Koneksyon natin sa ating tagapaglikha. Dahil gusto niya yon. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng ating pagdarasal ng 5 beses isang araw, nawawala ang ating mga kasalanan. Paano pa kaya kung makasalanan ka at hindi ka pa nagdarasal? Lalong dagdag ang mga kasalanan na ginagawa mo. Kaya mas mabuti at mainam at dapat lang ang Muslim na nagdarasal 5 beses isang araw, maski nagkakasala, mas mahal yun ng Allah. Kaysa sa Muslim na pinakamabuti ang kanyang pag-uugali, pero pabaya sa kanyang sala o pagpapatera pa, walang silbi, kaparusahan sa kanya sa araw ng paghukom, lalo na kung siya hindi nagtauba at hindi napatawad ng Allah sa kanyang pagiging pabaya sa kanyang hindi niya pagdarasal. Ano pa? Tanong. Bro, sige. Bakit pinagbabawal sa Muslim yung pagkakain ng baboy? Pagkain ng baboy? Okay. Bakit daw sa Muslim bawal sa kanila ang baboy? Alam mo, may magandang katanungan dyan yung isang na-meet ko noon. Sabi niya, isang babae, bakit bawal sa inyo ang baboy sa Islam? Sabi ko, kasi ipinagbawal ng Allah kasi ang baboy marumi, may mga sakit na makukuha ka rito. Sabi niya, ganun ba yun? Bakit niya nilikha na ito pala masama sa atin, makakasama sa atin? So bakit parang sinasabi niya, walang sense na ganun. Sabi ko, bakit? Ang buhay ng isang Muslim, bro, pagsubok. Sinabi ng Allah, bawal. Kung totoong Muslim ka, isa sa buhay mo, bawal. Ganun lang yun. Hindi mo gagawin kasi bawal. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, natunghayan ng science, bakit pala ito bawal? Kasi totoong masama sa atin. Bukod sa bakit bawal, dahil doon mo malalaman ang pagiging totoo mo na Muslim. Sumunod ka sa pag-utos ng Allah. Dahil pagsubok. Hindi ba? Ngayon, bakit yun ipinagbawal? Dahil masama sa kalusugan ng isang tao. Dahil maraming bakterya na nadudulot nito. At hindi mabuti. Huwag mong sabihin, masarap kasi. Huwag mong sabihin, bakit ganun, nilika pa. Logically, hindi yun ang magiging sagot to na sinasabi mo bakit. Dahil sabi ko nga, pagsubok ang buhay ng isang Muslim dito sa mundo, dito titignan ng Allah kung gaano ka katotoo na susunod sa Kanya o hindi. At bro, binabalaan kita na huwag ka nang kumain ng baboy pag uwi mo. Kasalanan na ng kumain ng baboy.
Doon mo na mapapakita sa sarili mo kung gaano mo mahal ang tagapaglikha mo na si Allah o sunod pa rin sa sarili mo sa pagdanais. Kung bakit bawal ang baboy? Dahil ito ay pag-uutos ng Allah at ipinagbawal niya. At dapat ito sundin. Pati po dugo, bawal po. Bawal din ang dugo. Hindi pwede kainin ang dugo. Kumakain ka ng dinuguan? Kumakain sila ng dinuguan, Ali. Oh, bawal din ang dinuguan. Kristo hindi kumakain. O yun, yung mga iglesia ni Kristo, hindi kumakain. Khalas? Naakul mada, aw namshi. Gasek. Oh, ano bro? Oh, sige kapatid, ano yun? Tanong lang po, kung pag Ramadan na po ba, na yung oras, may oras po ng pagkain, na anong oras po ba yung mga pwede? Oh. Okay. Pag sa Ramadan, bro, kung bakit ano yung oras na pagkain? Oh, masusunod natin yung pabagong oras ng pagkain. Pag pumasok ang buwan ng Ramadan, kung makikita nyo, ito malapit na ang Ramadan, mga after 1 month ngayon, papasok na yung Ramadan. Subhanallah, biyaya ito ng Allah. Babaguhin ang buhay daily routine ng isang Muslim. Naging pabaya tayo dati nung hindi Ramadan sa ating mga sala, sa pagdikar, pag-aalaala sa Allah. Sinusunod lagi natin ang ating sarili, ang sariling kalaswaan, kagustuhan ng sarili. Pero sa buwan ng Ramadan, dito na magbibigay sa atin ng aral, parang training na isang buwan na hindi mo susundan ano ang kagustuhan ng sarili mo. Bawal kumain, bawal uminom ng tubig, bawal makipagtalik sa asawa mo, sa oras, itinanong mo ang oras, bago mag-fajr. Yung fajr dito ngayon, 5:20, ganyan. Bago mag-5:20, sa oras na yon, pwede kang uminom, kumain, tumabi sa asawa mo. After ng 5:20, narinig mo na yung adhan, bawal na, doon na magsisimula na hindi ka kakain, hindi ka inom. Dumating ang alas 12 ng ganitong oras o alauna, gutom na gutom ka, uhaw na uhaw ka, dito mo marirealize na ako pala ay alipin. Ang alipin ay sumusuko sa tunay na nag-iisang Diyos na aking tagapaglikha. Ya Allah, gusto kong kumain, nauhaw ako, pero pipigilan ko to dahil pagmamahal ko sa iyo at pagsunod sa iyo. Katulad ng sinabi mo, bakit bawal ang baboy? Bakit bawal sa Ramadan na kumain? Hindi. Ang pagkain sa Ramadan, may oras. Kailan? After ng Maghrib. Doon. Pag Maghrib, 5:20, ganyan, mag-aadhan ng Maghrib, doon uli babalik sa dating normal na pwede ka nang kumain, uminom, tumabi sa asawa mo. At hindi lang ang pinasabi sa Ramadan na ipinagbabawal ay ang pagkain, o pag-inom, o pagtabi sa asawa mo. Datapwat ang pinag-aaralan at tunay na aral sa Ramadan ay ang disiplina mo sa sarili mo. Paano natin idisiplina ang sarili natin? Kung ikaw ay sense mo, lagi kang nagninigarilyo, kung ikaw ay hindi makapagpigil, sa oras ng Ramadan na oras na yun, bawal. Pero nakayanan mo sa 12 oras o 10 oras na nakayanan mo, so bakit hindi mo siya hindi makayanan pagkatapos ng Ramadan, hindi ba? So pagkatapos ng Ramadan sa isang buwan, bro, doon nakaka-realize mo sa sarili mo na may nabago sa sarili mo. At dapat may bago sa sarili ng isang Muslim sa Ramadan. Hindi lang pagkain ang pinagbabawal doon, kailangan bawal din ng magpatuloy na mga magmarites, yung mga chismosa, yung magsinungalin, yung tumingin ng haram, yung magsalita ng hindi mabuti, lahat ng mga yan, dapat ipagbawal yan sa buwan ng Ramadan. Dahil ang turo ng Ramadan, hindi lang pagpigil ng pagkain, datapwat pagpigil ng mga kasamaan na hindi mabuting gawain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng mga paglilibak sa kapwa, pagsisinungalin, yan, dapat yan. Sa mga oras ng Ramadan, dapat pigilan din yan. Nakuha mo bro? Parang interesado ka na dumating ang Ramadan. Inshallah. Manatili lang, makikita mo ang buwan ng Ramadan after 1 month ngayon. At sa Ramadan, inshallah, ito ang buwan ng kapatawaran ng Allah.
Ang sino mang man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino mang siya ay mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na nagnanais na siya ay kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay patatawarin sa lahat ng mga nauna niyang kasalanan. Habag ito ng Allah, bro, sa atin, na dumating ang Ramadan, na ikaw ay makakapagbalik loob sa Allah, mapapatawad sa iyong kasalanan, mababago ang sarili mo. Okay? Ano pa, kapatid? Na, bro, Bisaya ka, dili? Hindi po. Tiga saan? Ilocano po ako. Ilocano ka. Okay. Saan ka sa Ilocos? Sa Ilocos Sur. Hindi ka sa La Union. Dumating na ako sa La Union, sa Bawang. Bawang ba yun? Ha? La Union ka, mashallah. Oh, meron ako naging kaibigan doon sa La Union. Naligo pa kami doon sa beach nila, doon sa Bawang ba yun? Bawang, oh, maganda yung ano nila, beach nila doon. Naka 2 days kami doon sa La Union, mashallah. Okay, bro, ano yung tanong mo, taga Ilocano? Naniniwala po kayo sa Jesus Cristo. May sabi din po sa kanya na ako yung daan patungo kay Ama. Tama po ba yan? Okay. Bro, maganda yung tanong niya, oh. Ha? Kayo bang mga Muslim ay naniniwala din kay Jesucristo? Anong sagot? Tama. Hindi ka ganap na Muslim na hindi ka maniwala kay Jesucristo. Pero ang paniniwala namin kay Jesucristo ay hindi Diyos at hindi lalong anak ng Diyos. Siya ay sugo bilang isang propeta sa katulad ng lahat ng mga propeta ng mga nauna. At katulad ni Propeta Muhammad, na ang mensahe lahat ng mga propeta ay ang maniwala at sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Anong sinabi mo na sinabi ni Jesucristo? Ako ang daan patungo sa Ama. Ano pa? I am the way, I am the life, I am the truth, whatever the truth you have. Mga kapatid, ang lahat ng mga propeta itong turo nila. Kami ang daan patungo sa nag-iisang Diyos. Binago nila na Ama. Hindi ibig sabihin ng Ama doon ay Ama, anak siya. Dahil ang Diyos hindi magkakaanak yan. Hindi, bro, astaghfirullah. Isipin mo, logically lang ha, kaya mo bang tagapin ang Diyos ay tao? Sige nga. Sige, tanong ko sa'yo. Ikaw na naniniwala sa Diyos, pwede mo bang sabihin ang Diyos ay tao? Nakatulad mong tao? Hindi. Ang Diyos hindi tao. At lalong hindi siya nagkaanak na nangangailangan. So bro, ang Islam, pagsuko, pagtalima at pagsunod. Ang Diyos sa paniniwala sa Allah ay ganun at si Jesucristo ay bilang isang propeta lamang. Nasugo ng Allah at ang kanyang turo ay ang Islam. Ang turo ni Jesucristo ano? Bro, anong sinabi ko? Islam ang turo ni Jesucristo. Ang maniwala sa nag-iisang Diyos. Tignan nyo kanina, yung aya na nabanggit ng kapatid natin sa Suratul Maryam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y sinabi ni Jesucristo. Noong siya ay dumating ang kanyang ina na si Maria at kasama ang isang sanggol doon sa lugar na kung saan sinabihan si Maria na bakit at kaninong batang ito na dala-dala mo. Isang kahihiyan ito sa atin. Bakit ito ay may dala-dala kang bata? Anong sinabi ni Jesucristo? Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Tignan niyo to mga kapatid. Sino nagsabi? Si Jesucristo. Saan niya sinabi? Ito mismo sinabi sa Quran, sa Suratu Maryam. Anong sabi ng isang sanggol na nagsalita na ito si Jesucristo? Sabi niya, Qala inni Abdullah. Ako ay alipin ng Allah. At ako ay itinalaga bilang propeta sa sangkatauhan ng mga angkan ni Israel. At ako ay pinag-utusan na magpaterapa. Tingnan nyo, magpaterapa at magbigay ng kawang gawa sa mga tao, sa mga mahihirap, sa mga maralita. At ako ay pinag-utusan na makitungo ng mabuti sa aking ina at hindi maging suwail sa aking ina. At ako ay itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking Diyos na nag-iisa na
sambahin siya na mag-isa at siya rin ang Diyos ninyo na mga angkan Israel. Wa'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tamo sabi ni Jesucristo, sambahin ninyo ang aking Panginoon na si Allah at ang Panginoon ninyo kayo ng mga angkan Israel. Ang sino mang sumamba bukod pa sa hindi Diyos o bukod pa sa Allah na hindi niya sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang mapapala na kaligtasan sa araw ng paghukom, ay siya ay doon paroon sa nagliliyab na apoy. Sino nagsabi? Si Jesucristo. Kung ikaw na Kristiyano na nakikinig at nanonood ngayon, katakutan mo ang tunay na tagapaglikha dahil si Jesucristo ay nagpatotoo at nagsabi ng katotohanan na siya mismo ay nagturo ng kaisa ng Diyos at ang Diyos niya ay si Allah at yun ang dapat sambahin. Nakuha mo, bro? Nagkaintindihan tayo? Panatag ka na? Kaya hindi ka na magsasabi na Jesucristo siya ng Diyos mo. Dati nung hindi ka Kristiyano, kailan ka lang nag-Muslim? Kapon? Sang araw? Alhamdulillah. So, Muslim ka na? Okay, very good. Alhamdulillah. 2023, ngayon ka lang dito dumating sa Islamic Center ng Second Industrial. Pumunta ka ba rito o saan center ka nag-aaral? Dito po. Ah, dito? Okay. So, yun. Yun, bro, ang tungkol kay Jesucristo. Sige, ano pang katanungan mo dyan, bro? Ah? Ikaw. Anong tinatanong mo sa kanya? Ay, wala. Maranaw po ako. Maranaw ka pala na hindi ka nagsasalita. Ikaw talaga na judgmental. Alam mo naman na kuwan ako na tigasan ka sa Marawi. Ito kaibigan ko, taga Marawi, ako sa Balabagan. Pero maranaw ka. Opo, solid po. May mga kapatid. Sulit pa, ha? Sulit na maranaw. Meron palang maranaw na hindi sulit. Paano pala ang maranaw na hindi siya naging sulit? Sige nga, para maintindihan ng mga kapatid natin. Yung ako lang sabi ko na hindi solid na Marawi kasi meron kayo na sabi na Muslim, tapos hindi naman sinusunod kung anong mayroon sa Islam, ano yung katungkulan. Tulad sa akin, ako isang Maranaw, tapos marami akong nakapisal ng Maranaw na hindi sumusunod sa 5 pillars of Islam. So, ibig sabihin, hindi sila maranaw. Maranaw din sila, pero hindi sila sumusunod sa Ang usapan natin dito, bro, paano mo malalaman ng isang maranaw na meron palang sulid at saka hindi sulid? Pero ibang sinasabi mo, ikaw talaga na judgmental. Ha? Ba't ganun? Oo. Hindi, paano man masasabi ng isang maranaw ay hindi sulid? Yun ang tanong. Ano? Nahirapan din ako sumagot. O bro, ikaw, tiga saan? Sa atin? Maranaw ka din? Sa Marawi? Saan sa Marawi? Saduk. Tagka Saduk ka. Saduk, Marawi. Oh, sige, sino yung may katanungan dyan? Sa tagang malapit na maluto ang kakainin ninyo. Ano? Bro, ikaw, tiga saan? Sa atin? Oh, ikaw. Ay, hindi, La Union, yung nandun sa likod mo. Maynila? Saan sa Maynila? San Novaliches. Oo. Unahan sa Quezon City yun, di ba? Kailan ka lang pumasok sa Islam? Kahapon? Oh, Allahu Akbar, mashallah. Gabay ng Allah sa iyo, bro. Okay, anong masasabi mo sa Islam? Nalaman ba ng mga pamilya mo na nag-Muslim ka na? Hindi pa. Alam mo, tip sa mga bagong pasok sa Islam. Hindi obligado at hindi kinakailangan na sabihin agad sa pamilya mo na nag-Muslim ka na. Lalong-lalo na kung ikaw ay may asawa. Kung may asawa ka, nag-Muslim ka ngayon, kahapon, sabihin mo, Mrs., nag-asawa na ako. Nag-asawa. Astaghfirullah. Sorry po, sorry tao lang, nagkakamali, nadudulas yung dila ko. Sabihin mo, Mrs., nag-Muslim na ako.
Anong palagay mo ang magiging resulta nun? Magagalit sa'yo, misis mo, bro. Sasabi niya, kaya ka pala nag-Muslim, kaya ka pala nag-abroad. Ang Islam, ang mga Muslim, pwede mag-asawa ng 2, 3 hanggang 4. Iiwanan mo na kami, ito nang gagawin mo, ganyan-ganyan, yan. So, hindi maganda yung impact na ganun. Ang gawin mo, ipakita mo na may nagbago sa'yo. Ang turo ng Islam, mga kapatid, itong mga ating pinag-aaralan, isa buhay mo, isa kilos mo. At sa pagtawag mo sa Kanya, mapapansin nila na may mababago sa'yo. At pag may nabago sa'yo na kabutihan, dahil ang Islam ang nagpabago sa'yo, doon pa lang siya magtatanong, ano ba ang nangyari sa'yo? Sasabihin mo, kasi nag-Muslim ako. Wallahi mga kapatid, kung siya ay gagabayan ng Allah at siya ay nasa katotohanan, sasabihin pa niya sa'yo, ba't ka nag-Muslim na hindi mo ako pinasama? Dapat kasama din ako, walang iwanan. So magmumuslim din siya. So hindi kailangan persana, sasabihin mo, ako na, nag-Muslim ako ngayon, na pag kayo na hindi kayo makinig sa akin na, hindi na ako magpapadala. Yan. O di kaya pwede ako mag-asawa ng 2, 3, 4. Mga kapatid, hindi yun ang turo ng Islam. Ang Islam hindi siya harsh at hindi siya mahigpit. Ang Islam ay malumanay. Ang Islam, maganda ang pakikitungo sa kahit sino, sa mga tao. Okay, mga kapatid?